di may isang character. Always mention ikaw ang iyong makita na kasaluda ito yung nagbalik na blessing and warning mo lang kada tayo ibigyan na. So let us read the whole chapter beginning verse 1 and until verse 24 ay 26. So let us read all together Joshua chapter 7 beginning verse 1 go. But the children of Israel committed the trespass in the first thing, Achan the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, the tribe of Judah, looked at the first thing, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. And Joshua set the men from Jericho to Ai, Israel. They returned to Joshua and said unto him, let the people go up, and let about 2,000 men go up in this might Ai, and make up all the people. So they went up hither of the people about 3,000 men, and they fled before the men of Ai. And the Ahians of them about 36 men, and they chased them from before the gate, even unto the ring. Slew them in the open down, therefore. Joshua rent his clothes and fell to the earth on his face before the ark of the Lord, until the even night, he and the elders of Israel, and was dust upon their heads. So Joshua said, alas, O Lord, wherefore dost thou brought us this evil over Judah, to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us? Would God that we had been that and dwelt on the other side of Jordan. O Lord, what shall we say when Israel turning their backs before their enemies? And the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of thee, and shall inquire us about and cut off our name from the earth, and not get thou to do unto thy great name. And the Lord said unto Joshua, get up, wherefore liest thou us of our sacreds? Israel said, if they have also transgressed my covenant, which I commanded them, and they have said unto them the first thing, and they have stolen and slew it, and they put it even among their own stuff. Therefore the Lord God of Israel will not stand before their enemies, and prepare their hearts before their enemies, because they were the first thing. And then there will be any more, except you destroy the first thing from among you. Thus saith the Lord God of Israel, there is the first thing in the midst of thee, O Israel, thou canst stand before thine enemies, until you take away the first thing from among you. And in the morning, it shall be brought according to the tribes, and it shall be that the tribe which the Lord will take upon, come according to their families thereof, and all those which the Lord shall take to count against the soul, and the soul which the Lord shall take, count man by man. And it shall be that he that is taken with the first thing shall be brought to the fire. He that against the covenant of the Lord, and the son of God in Israel. The
Minsahe kayo tatana sa so, PJ chapter 6 kat imbilin ni Joshua kada gito'y lang kakagwanan, kada gito'y lang Israelites nang narunga kada kita soldados na that they have experienced victory in Jericho. And bago daw nga napan ijay gubatan kat imbilin ni Joshua, chapter 6 mabasa yun dyan, nga dagito'y dapat amin nga maalada ijay gubat kat saan da nga pag-interisan. Kapapanda iti gubat nga naidumduma iti kaduan nga gubat nga mo iti ilili kat iti Israel. They are not going iti may isang gubat to plunder or to conquer. Mapanda ijay may isang gubat wino may isang kuna tayo nga war because God decreed them and judge na ito yung nakatao isudat ko sa rin niya ako Diyos akas agipon na tapno ikadun na iti judgment. So dito niya kung kuna tayo nga holy war. Saan nga may isang gubat nga tapno lumawa iti possession mo, tapno parmukom iti kalaban, tapno kagikwalong jay bagida. That is not the kind of war that these people will be going to undertake. But as an instrument of God to judge, dagito yung nakatao, ngayon kadang niya ako Diyos, nga mapukaw dito rabaw dito ka. Dito yung abilin kat na itad kini Moses, and now, iti turn ni Joshua kung fulfill, iti dito yung command niya ako Diyos. So dahil iti background, gagayong kinakapsat, iti dito yung passage tayo iti chapter 7, because iti verse 1, iti chapter 1, ada iti very big nga bat. Iti verse 27, iti chapter 6, so the Lord was with Joshua and his fame was noised throughout all the country. Hindi na napakatindi yung panalo nila sa Jericho eh. Jericho has a high wall, protected and well-trained soldiers, pero they have no match in the armies of the living God. So Ijay chapter 7 is the consequence, we know the effect, just after experiencing victory. But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing. So nagbalin nga accursed thing. Apay nga accursed dito. Kung na tayo nga accursed means cursed. May nga sanikwa. May nga kinabaknan. May nga possession. May nga kung na tayo ijay nga alikaman. May nga banag nga nabalor. Parabor kumadijay ng agbalin nga curse. Apay nga curse because dayta nga banal para kinyako Diyos. So inbaga nga dagos dito introductory na iti daytoy nga introduction iti chapter 7. Nga daytoy kat naaramid da. So anya dagiti da nga naaramid in binsay-binsay nga iti daytoy nga next succeeding verses. Takunan na dito kat adda ni Ikan nga anak ni Karmi, nga anak ni Sabdi, nga anak ni Zerah from the tribe of Judah, nga nang-ala iti daytoy nga cursing, accursing. So gagayong ikapsat, mapagpagaan tayo kumatata, nga adda dagay dapanag nga tarigagayan tayo, kalkalikaguman tayo, nga mayat, naganas, kay dayawan, pagbaknangan, ada ti kwartam nga ibusa, ada siguro ti badong nga maibadong, tarigagayang dayta, ng agbalin nga curse, apayaya, takariban mo ni ako Diyos. So I entitled this message, Covetous in the Church. Covetous in the Church. Or, Achan among believers. Covetous in the church. So kagayong din kaabsat, nagdadagsad. Dagito'y da,
nga imbaga na manipod ijay verse 8, 9, 10, 11, 12. Nang namruna jay kunana ijay yung sabi ng Panginoon sa kanila, sabi niya, Israel hath sinned, and they have also transgressed my covenant, which I commanded them, for they have taken of the accursed thing, and have stolen, and dissembled, sabi nito, also, and they have put it among their own stuff. At sa verse 12, therefore the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they were accursed. Neither will I be with you anymore, except you destroy the accursed from among you. So daytoy words nga kunay ti Dios, neither will I be with you anymore. Anya iti gapo na datoy. Gapo iti covetous-ness. Isu nga bantayan tayo kakapsat, mabalin nga datay tata, mabalin nga binigbigan ka nga karkararan, mabalin nga you are reading your Bible. And you are doing your daily lives accordingly. But then, sabi nga ng Panginoon, I am not with you because you are accursed. Accursed, kahit nang sawon, aday di may isang abanag. Kada tayo, nga saanan, nga nasayaan, nga kikitan niya po Diyos. Apayaya kung nagkaroon, kukuha na, nga minbaga tayo, nga kukuha tayo. There are many things that we need to consider. Iti dito'y nga passage. As we proceed then, let us see the background. Discussino dito'y nga Achan. Achan was actually a great grandson of Judah. And his family tree is an extraordinary family. Saan nga basta-basta iti pamilya nga nagapuan ni Achan? It was a family of believers. Are you following? As I start, una na, nga itilulo na nalulo na, katawan sa bali no saan nga ni Zerah. Ni Zerah, pag iso iti anak ni Judah. Okay? Anak na kini Tamar. Amen. At dalagin muna ang anak ni Judah ng natayda. So nagkaroon iso na ti anak kini Tamar, kat dagito'y the twins. In describe iti Biblia nga ni Zerah nga daytoy, kat jay ima na, iso tinangon-una nga ni rumor, hanga jay ulo. Sino kada kayo tinagpapanak? Nga jay ima na iti ni rumor nga dagos. Mostly nga agpasngay kat jay ulo, right? No apay nga jay ima na because kamato na jay twin brother na nga awan sa bali no saan nga ni Paris. Paris, kuna na jay Bible, which later in the New Testament it was called Paris. Nga iso iti lineage ni Iso Kristo. So ni Paris, twin brother na ni Zerah. Amen. So makita nyo at daw pailaan, agis struggle iso na what? To possess the promise that the coming Messiah would come after him. Isu mo may pasngay ti may sangobing hanima ko na awan ti panunod na deta adan. Adan ti will niya po Diyos iti deta nga ubing. No amuta ko mga parents nga ilin niya isu da ijay nga will. Deta ni Zerah. And then ada iti anak na nga tinagan-nagan ni Zabdi. Among all kadageda lulo ni Achan ni Zabdi iti katarakian. If you will read
itinagan ni Sabdi, it means the gift of God. He was one of the judges that ruled during the time of Judges. And he was known because of his great fairness and great impartiality. So adulted judges that are impartial, adulted judges na fair. But his name is always described by the word great. Great influencer, great accountability, great iti kastanang agserbi. Awan iti negative nga may bagang tinisabdi. Are you following? And then, nisabdi nga daytoy adda iti putot na nga itinaga na karmi. When I researched the name Karmi, nothing is mentioned about him except he is called the father of the Karmites. Oh, his name is God is my vineyard. Napakatindi. Ibig sabihin ng pangalan ng Karmi, jay gardin ko, jay talon ko, jay opisina, jay trabaho, awan sa bali, no saan nga niya ako Diyos, mapadayawan ko man niya ako Diyos, ito'y lang banda. Di ay tigyan nga sa awan, iti Karmi. Amen. So, nung kitang tayo, ito'y da nga nagapuan, naikan kat na aramid na iti may isang banag, nga nang dadal itinagan ni Amana, nang dadal itinagan ni Lulo na, nang ibabayin itinagan iti Lulo ni Amana. Are you following? He has a great family that are so faithful, they are so dedicated with God, but Achan, inaliwala niya ito. Bakit po ba? Because of the word covet. Covetous. Let this be a warning to each and every one of us. Mabalin ka faithful ni Amam, mabalin ka faithful ni Lulong, mabalin ka faithful ni parents mo. Mabalin ka ang faithful kata, but if you will not guard yourself, and you will covet something from the Lord, you are actually an Achan in the church. Hello? Amuyo ka di kayo tinalikaw mo na. No apay nga nagbalin nga Achan isu nga, kasi dinescribe dito eh. Sabi doon sa verse 21, when I saw among the spoils of a goodly Babylonish garment. Don't you know that yung damit para sa mga Hebrew ay napaka-importante. Makita mo lang jay bato da, you know that they are Hebrew because of the way they dress. And yet, kini Achan, tinarigagaya na nga sukatan na diyang identity by coveting things that should not be. Iso nga kada tayo dito gagayong kitakapsat. No, adda iti makikita iti social media, adda iti madamdamag mo kadag ito da, nga makikita iti sa nalubungan, nga amon nga saan nga umno iti karakteristik mo kas may isang believer, don't you ever commit them. Hello? Kuna na pa dito yun. And the 200 shekels of silver and a wedge of gold of 50 shekels. Mga mamahalin. Anong tawag yan sa silver and gold? These are material positions. And I coveted them. Siguro malaglagip na dito, di pa ka-istoryahan. Nga dagito'y da nga silver and gold nga inward, dagito'y da nga kalulung-luluan da, manipod ijay Egypt, hindi rumor da dya Exodus, kat pinurmada da ito'y akas, anya? Akas maysa na molten image. For that reason, the Israelites worship the molten image, but not the God who brought them out of Egypt. Amen? So when you possess material things, especially gold and silver, it means you are in line to commit idolatry in your life. Ito po yung implikasyon dito. At ang matindi na ginawa niya ay coveted them and took them, and behold, they are hid in the earth, in the midst of my tent, in the silver under it.
Inuuwi niya at dinala niya sa kanyang bahay. We have learned from the book of Leviticus that any accursed thing, when you handle it, it will pollute you, and anyone that is touching you, they are affected by the curse and by the pollution. Dahil ito'y makaalis. Nawatan nyo, no apay nga very strict iti Biblia, may papan iti basol. No iti pagtutungtungan tayo tata, the word covet or covetus. At dala yung iti upat nga puntos nga kaya itong ibingay, and I have to share this equally as much as possible in just 12 minutes because my time is 11:46, I think, or 14 minutes. And hopefully I can be able to finish this message by 12 o'clock. Amen. Ang kasalanan ng covetousness ay ginagawa ng bawat isa sa atin, hindi lang natin alam. Yung oras mo, nasanay para sa Panginoon, pero ginamit mo sa sarili mo, you have committed something. Amen! Kasi yung oras natin, hindi natin pag-aari. Pag-aari ito ng Diyos. Kaya pag may ministry, at yung ministry ay para sa Panginoon, pero hindi ka sumali doon at iba yung ginawa mo, you have committed something that belongs to God. Are you listening? And that simple coveting or covetousness, act of covetousness, pollutes, affects, and contaminates not only you, but even your families. Makinig kayo dito at matuto tayo dito kung nakikinig ka at naiintindihan mo ang mensahe nito. Nung makita dito yung gagawin kinakabsat, no apay nga napasamak na ito kumuna nga puntos tayo, prayerless action. That's why I always say, begin each day by a prayer. Before you wake up of bed, pray to God. Before you move out of your home, of your house, pray to the Lord. Why? Because a prayerless action, ito yung consequence. Sabi po rito, absence of or no guidance from the Lord. Lalabas ka sa bahay, gagawa ka ng isang bagay na walang guidance ang Panginoon. Di po ba wala tayong nakitang guidance dyan? Ang ginawa lang ni Joshua, nag-send siya ng mga spies na pupunta doon sa AI. At nung nag-report sila, sabi niya, kukunti lang yung sundalo doon. Kayang-kaya natin, huwag na kayong mag-aksaya ng maraming sundalo. Sayang lang, magdala na lang tayo doon ng 3,000. Ano ito? Self-reliance. Overconfidence. They did not ask the Lord. Unlike doon sa pakikidigma nila doon sa Jericho, that they were all guided by the Lord. After this victory, makita yung gagawin kitap sa the victory in Jericho, naging overconfident ang mga tao ito. Katulad din natin, pagkatapos mong mag-graduate, pagkatapos mong ma-promote, pagkatapos mong magkaroon ng trabaho, pagkatapos mong mag-asawa, pagkatapos mong kung ano-ano man yung ginawa mo, na nakita mo na naging successful ka, pagkatapos niyan, lalamya yung spiritual life mo. Bakit? Wala kang prayer. Kaya pupunta sa church, ma-involve sa ministry, hindi na yun ang priority mo. Bakit? Prayerless life. Life ka. There is no guidance from the Lord. Why? Because you have committed things that is not yours. Remember when you were studying, I am just a Christian who happens to be a student. Pero nung naging professional ka, I am now a professional. Wala na yung Christian sa iyo. Ito yung problema tayo dito yung church na kapsat. So, ay agsangit akman ti bato, ang maramid akwan, I just rely on the Lord. Dati graduates tayo kata, dati Maylin,
Awan ni abari man yung tatang, huwag mo niya tiga po na. Dapat kaya saksis mo, kaduwang ni church, kaduwang niya ako Diyos. Hindi pwedeng gawin mo yung anumang pinagpapagawa sa inyo ng school ka. You must always consider God in everything. Ay sana hindi magbabago ang mga ito. Pag maging nurse ang mga yan, pag nagpatuloy sa pag-aaral, maging doktor, yung iba maging inhinyero, yung iba maging lawyer, sana hindi magbago. Amen? Why? Because what you have is by the guidance of the Lord. Anyaman dyan magunod yan dito yung rabaw ito daga, nulaglagipam dyan nagapuam, you are just a recipient of God's blessing and His grace. Wala kang dapat ipagmayabang. Walang dapat magbago sa'yo. Kung noon, palagi kang on time, hindi sa naging professional ka, ay palagi kang late. No! Amen? The more tayong maging grateful eh. Bakit mahihiya ka? Pambira, may pinag-aralan ka. Pero yung asal mo, hindi asal ng humble. Prayerless action. Ito yung simula, dahilan kung bakit nangyari ang mga ito. They did never consult God. And secondly, the punitive attitude. Because they have no guidance from the Lord, pumasok yung greediness. Not necessarily kay Joshua, but among the people that he is leading. Kaya mag-ingat tayo mga tatay, mga magulang na nandito. It might not start from us. Coveting might not start from us, I hope so. But it could be within our family. At bilang isang tatay, bilang isang magulang, you must be the wisest person to notice it. Naintindihan natin? Hindi yung busy ka sa trabaho mo, no! Hindi sa busy ka sa kung ano-ano, busy ka sa negosyo mo, busy ka sa pagtatanim. Hindi ka na concerned kung ano ang nangyayari sa mga anak mo, kung faithful ba sila sa Panginoon o ano. Hindi ka na concerned sa kanila. Wala. Punitive attitude. Bakit po ito punitive? Pag-aralan mo yung ibig sabihin ng punitive, it is an action that has a great consequential result. Mostly will end up by punishment. So ano itong punitive action? Ay attitude. Yung naging greedy yung isa sa kanila. Pero sabi ng Panginoon, one is part of a whole. Nakita nyo? Hindi pwedeng ikaw lang, kasama mo kami. Kung ano man yung failure ng church, it's because the failure of one is the failure of the church. Kaya pag may isang young people dito na pinag-aral at hindi nakapagtapos, it is a failure for the church. Of the church rather. Isu nga iti desire tayo gagamit ng kapsat at maka-eskwela iti itong galmay. No matter what happens. Magada, sa desire tayo na makalat, iluti, pambira na, pakamura yung property, pero ayaw mo mga tigabag-emission, sabi nila, hindi raw pwede umakyat yung matatanda. Para sa akin, ako dapat ang may concern doon. Bakit? Adara yung matisan ko eh. But why I'm pushing for it? Because yun ang kaya ng pera. Eh, sabi ko, bilhin natin yung 6 million. Ayaw naman nila, bakit wala daw silang pera, ayaw nilang mag-commit. Nung bilhin natin yung mura, ayaw na naman nila, bakit? Ayaw daw nilang maglakad. Sabi nila, hindi raw sila makapag-invite ng bisita. Eh, wala naman silang naimbitang bisita. Ang gagawin din kamsat, ay, grabe. We have people inside the church who grew up with us when they were young people, but when they become professional, they become so important. That they think they can serve God
in their own terms. It should not be. Kaya sabi ko sa kanila, mag-meeting kayo, mag-discuss kayo, bawat isa sa inyo lumabas at kumanap ng property na kung saan yung gusto nyo, yun ang makukuha natin. Hindi pwedeng ako pumupunta sa Baguio at ako ang naghahanap. Pagkatapos, pag may nahanap ako, kasi yun ang budget na kaya ninyo. Sabi ko sa kanya, nakahanap ako. Nang tutulong sa atin, walang interes. Pero 1 milyon lang ang kaya na ipahiram. Ayaw pa nila. Bihira. So gagayon king kakabsat, iti dadrive ko dito eh. Kaya tayo mga maka-eskwela, kaya kaya ko yung maunong na dito ng estudyante tayo, makatulong kami kada kayong mga parents. The church should be able to help you, amen? Magkano mo pa ngayon sa Baguio? Sa Trinidad, magkano mo pa sa isang room? Mano? Ada pa ng 3,000? Bili pa kung ada pa ng 3,000. Renta ini Chimpumi. So hanyo nga mo, tirinta tatang. Mano, 5,000? O kung naman nga 5,000 naman, mano dito nga gasgastusan yun. O no, dahil i-mission tayo dyan, i-jet ang lagyan. So yung 5,000 na yan, ibis na ibibayad mo doon sa hindi mo ano-ano na nagmamayari, may iwan doon yun sa iyo, gagastusin mo yan para sa pamilya mo. Amen? Ketika tayo, nagitid ang ngayang people, lagyan tayo dyan. Maunong da, man nga diya, kanya-kanya da, sarili-sarili da, apa ya, amo, nung napangkay ti college, sabali ti panunod yun, da kayo nga mapan ti adolescents, gay-gayem, ara-arem, barbarkada, ti amo yun. Diba diya si Kasando? Tagtanto kayo. Punitive. Anong nangyari nito? Covetousness of sacred things. Ito yung punitive attitude. Ito yung bantayan natin. Habang tumatanggap ka ng pera, nagiging kuripot actual ang Kristiyano. Bakit? Ditig na sa kanilang lakas, sa kanilang talino. Ang dahilan yan. Ano yan? You are becoming greedy and covetous. Secret ang mga bagay na yan eh. Bakit naging secret? Because it's God who provided you. Sabi ng Bible, we are no longer our own. We are owned by the Lord. And yet why? We separate God from anything that this hand can get, can raise, can earn. Amen! Hindi na tayo natatakot. See? Ano itong sacred things? It includes time. Ninanakaw mo yung oras mo para sa Diyos. Sabi ko kanina, pagpatungkol sa ministry yan, patungkol yan sa Bible study, patungkol yan sa BYI, patungkol yan sa gospel class, patungkol yan sa music ministry. Nag-commit ka, nag-agree ka na sumuporta dyan, ibigay mo time mo. Hindi dahilan kung ano-ano ang pinagagagawa mo dyan. Bakit? Maniningil ang Panginoon! At pag naningil siya, tingnan nyo kung paano siya naningil dito. Pati kapital, kinuha. Alam niyo ba? Natigil ang family ni Ikan. Wala nang sumunod. Bakit? Pati ang kanyang anak na damay. Pagkatapos tayo mga magulang, hindi tayo natututo rito. Bakit? Anong pinagkakabalan natin? Mga bagay-bagay na hindi nakakaaya sa Diyos. You can be busy in so many things. You can indulge yourself in any other things. But pag wala ang Panginoon, sayang lang yun. I have to go on overtime with this. Not only our time, but also our strength. Yung ating lakas. Daming mga Kristiyano ngayon na kung nagkaroon na ng sakit sa kanila, sasabihin na, ay, agpaka-faithful lang kini Apo Diyos. Apay nga, inuray mo. Ba't may kasaba ka na tayo nga, agpaka-faithful tayo. Apay nga, inuray mo, na mabawasan ka ti ima, mabawasan ka ti saka, mabawasan ta pusog, mabawasan ti angas mo, sa kanto'y baga nga, ay, agpaka-faithful ako kini Apo Diyos. Hello?
nangyayari ito because we have coveted the sacred things that ought not to be. Not only our talent, but even our very own life. This is life, is not our life. It is a life intended for the glory and honor of God. Let it that be. Let it sink in you. That's why, kung andun ka sa mga barkada mo na hindi nasisiyahan ng Diyos, layuan mo sila. Amen? Kung andun ka sa isang relationship that God is not glorified, end that relationship. Huwag mong ipagpatuloy yan. Hindi, pastor, na-inlove kasi ako. Anong love-love yan? Nakabili na kini Jamie. Kung ka kakailan da, ako pa nagito kakailan ni Myra gamin nga nagito. Mga asawa ka! O, kita nyo ni Myra, o, hanggang mga asawa dito. Bakit niya na, sayang lang niya yung kinaatong ni. So katanda ti apelido, hindi may daydayaw nila kayo, muhan na siya. Hindi mga asawa ka, hindi pagkagada nga dito, siya asawa, nanawag-talog da, nakto da nga pamilya, no. Mga asawa ka, hindi may isa na faithful kiniya po Diyos. Dayaw kinyata, di may isa nga naka-eskwela nga mga asawa ka nun. Ay, para kanya kan. Ipanag-asawa kat may isang abanag na sagrado at isang wanan niya ako Diyos. Ganun kada kayo, alaalangan niyo, han. It's something that you should prepare. Kayong mga young people, pag-isipan yung maigi. Pag nag-asawa ka, handa ka ba? Will you be faithful? Hindi maging rason yung mister mo, yung misis mo, para hindi ka mag-church. No. Because at the end of the day, yung asawa mo mamatay, pero ang Diyos hindi kailanman. Thirdly, because of covetousness in the church or in the sanctuary, we have prayerless action, we have punitive attitude, and we have powerless ability. Powerless ability. They sent 3,000, but they have no match with a few. Sabi nga rito, hinabol sila at 36 individual yung namatay. Yung patswarte. Pero doon sa napakaraming sundalo, doon sa Jericho, walang isa sa kanila yung nasaktan, di ba? Tingnan nyo ang protection at provision ng Panginoon. Nagsimula yan sa simpleng panalangin na hindi nila ginawa, na yun ang naging istorya ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nagiging covetous tayo. Na sana hindi na po sana. Sabi ko rito, our own initiative, even our own vision, even our own desire, even our own ambition, are all nothing apart from God. Yung magkaroon ka ng initiative, gusto ko magkaroon ng initiative ang bawat isa sa atin dito. Pero yung initiative na nag-glory ang Panginoon. Amen? Actually, ato pala kayo siguro ti Mas Daw, apay nga, he made the church. I presented him. And I gave him the authority to preach. Before he came here, kilala ko na si Charles. Why? Because I've learned my lesson. Di ba, may oblero? But I did not give him that authority. So, anong nangyari? Nakuha niya sa ibang pastor. He's now a pastor there sa Highland. Dapat dito siya. Kahit doon siya nag-minister, pero ang authority dito, bakit? Ano sabi pa ng oblero? This is still my church. No matter where I go, this is still my church. Kung pag-aralan niyo ang istorya ni Oblero, hindi rin nagagandaan yung kanyang buhay. Bakit? Nakapangasawa siya ng mas tirong ng isunay. Hindi na din kapsat yun. Taga-tukukan ba di asawa niya? Nagtuning kaya. Pagdalangan ng asawa, taga-natunin. Why? Kasi minsan nag-sit ako ng date. Mag-date kami ng Oblero sa Buntok Kasi pag-date ng media, i-restauran ni Noemi.
And I was there, I was waiting, pero kasama na yung misis niya eh. Hindi pa kami natatapos mag-usap, tinawag na ng misis na umalis sila. Di sumunod siya kaagad. Dahil ito yung problema kada kayong mga lalaki, do not marry a woman or a lady na matatakot ka sa kanya. Do, kahit di babae, di kasi. Amen! Dapat sikat yung authority. And it must be for the glory of God. Nagkirigat ka kapsat eh. So I invited you to the church, I have to say, I'm giving you valid. Andun siya sa abroad eh, kung andito lang siya sa dahil ka dito, you have to prove yourself. Because as humble as siya, is. Ay namin ang nadagos, tintartarayak ti simbahan. That's true, because iaday sila dito for 1.5 years, kaya nagbakasyon man ko dyan Egypt. Mabay ni Suna, imay lang ang nagpasyar dito, hindi umay na, dyan regalo na niya, na may isang carpet, Egyptian carpet. Na kung natin niya na, no, danto tiwaya, bumay ka dito, itasing paal na iyo, iti pamilya. Yes, magkakalit sila, yung tatatag, mag-mature Suna, kung na pastor, na amiris ko, nagkamalaya. And I want to serve them. So nga, nagligat ka na kayo kayang people, hindi pangpanaw, hindi simbahan. Nung kundo ka nga namati, eventually at subliga. Nung saan ka nga talaga nga namati, eventually pumanaw. Powerless ability. Kaya ka nung gawin natin. Walang... Ano yun? Walang tulugan. Hindi! Walang kapayapaan. You will always be in search of fulfillment. Why? Because in reality, God is talking to you, but you are not listening. Amen? Nagito na iba nagkabataan daw kakapsat. Yan kaya, agawin ka, tugaw ka, and then pagpanunutan, nasaya at nagit anak mo, nasaya at nagit apon, nasaya at nagit ilang nakatapsat mo, that they are fine, that they are okay. And that is a peace that only God can give. Makaturo ka that you are assured of waking up, that you are going to see another day, and that is a peace only God can give. And many people cannot sleep today. Why? Because they are running away from the very words and from the very message of God. Kung magmanod mo dito kami sa katadakan dito, do not covet anything that is sacred. Give it back to God and come to Him and restore everything for the glory of God. And lastly, paramount alternative. Wala nang mas hihigit pa kaysa itong ginawa nilang solusyon sa kanilang problema. Kasi sabi ng Panginoon, wala na ako sa inyo. Sabi na, neither will I be with you anymore. Pambihira. Except you destroy the accursed thing among you. So yung paramount alternative dito is the destruction of the accursed thing. Amen? Masakit man para sa atin, pero nung nakita natin kay Joshua, and as the Lord instructed him, bring the people, tribe by tribe, clan by clan, family by family, man by man, and Achan was taken. Amen? At habang minimension yung kanyang tribe from the Lion of Judah, kung saan lalabas yung Lion of Judah, walang iba kung ang Panginoong Kristo. At sa Lion yan, andyan, lumabas si Sabdi, sabi ko nga sa inyo eh. Lumabas si Sarah, lumabas si Sabdi, lumabas si Carmi. Matitinding mga characters na naging faithful sa Panginoon pagkatapos andito yung anak nila na si Achan. Ano ngayon ang gagawin mo? Makinig kayo dito bilang mga church at bilang mga New Testament believers today. Ang nasa sa atin ay awa. Ang nasa sa atin ay kapatawaran. Ang nasa sa atin ay pagtanggap. Ang nasa sa atin ay pagpapabaya. Pero ang nasa Panginoon ay kaparusahan. Will you be God or let your emotion prevail? Kaya sinabi ko itong alternative paramount because passionless yung kaniyang mercy. Regardless
ng kung anong mararamdaman mo habang nakikita mo si Achan. He was as obedient, as humble as he ought to be before he committed that sin. At sabi niya, talagang ginawa ko, kinuha ko, kinarikagumak jay bado, pati na ganda silver, pati jay balitog, inalak, tutagdangay, kalik jay balay, and as they were taking out his wife, his children, I guarantee you, tears are shedding from his eyes. Amen? In knowing that they are about to be destroyed. Kaya sabi ko sa inyo, walang makakatalo sa magiging obedient na isang Kristiyano kisa maging rebelde at maging kubitos ka. Amen? Anong sabi rito? In Joshua and all Israel with him took Achan the son of Zerah and the silver in the garment in the width of gold, and his sons and his daughters and his men and his oxen and his asses and his sheep and his tent and all that he had, and they brought them unto the valley of Achor. They stoned him and they burned him. What an end of an illustrious family of the faithful. Pagiging kumitos lang. Sa umaga ito, sa araw na ito, will you remain kumitos? Will you remain greedy? Or will you come to God and say, let me not suffer the same fate that had happened to Achan. Iyakan mo yung mga anak mo, yung asawa mo, yung mga ari-arian mo mawawala dahil sa simpleng kasalanan na akala mo hindi ka hakabulin ng Diyos. Diyos is all-knowing. Alam niya lang, wala tayong may tatago. Kaya if you want to end the sufferings that you are encountering right now, come to God. Sabihin mo sa Kanya, I do not want to be greedy anymore. I do not want to become covetous anymore. Sabi ng isang young people natin, message me, Pastor, totoo pala yung mga sinabi mo lahat. Hanapin ko talaga na babaeng partner ko ay faithful sa Panginoon. And I have that idea, like sinasabi niya yun, bakit niloko siya ng kanyang girlfriend. From this moment on, Pastor, I will always ask you advice. Sabi ko sa kanya, don't ever forget to read your Bible and to pray to God. In that way, you will find direction. Mautang-utang ako, nagkalit-silit ang buhay ko. Dahilan lang sa iba yung hinahabol ko. Mga kaibigan, mga kapatid, lalo-lalo na kayo mga young people, pag naging professional kayo, huwag kayong magiging mayabang. Amen. Kayong mga parents, pag nakikita mo ang kahirapan sa iyong pamilya, kung nakikita mo ang unfaithfulness sa iyong pamilya, there is nothing to go but God the Lord. Lumapit ka sa Kanya. Huwag natin pigayin ang ating sarili. Lumapit tayo sa Panginoon. At hanapin natin ang Kanyang kagustuhan. As we stand up today and go to the Lord in prayer. Sasabihin mo sa Panginoon. Na kayo mabisita sa me. Kahit kung maawisan ka kayo. Manibaga kada kayo, madaitang abiyag, saan tayo makukuha. Huwag niya ni Diyos. Kung saan yung mga maamiris deta, kung saan yung aminan, may sakang managbaso. Awan ni kitao nga saan na nagbaso, hindi ko rabaw tinaga. Amin tayo nagbaso, tinay dumaan talayo. Inamin ko nga nagbaso lang. Dahil ito yung nabaso, matusang to. Nang agyaman na, taimtad iti Diyos Ama, iti bayad na dahil kang nabaso, kung sinubok na siya, babaan iti dara ni Kristo. Ngayon suna iti natay, leko sa Kalbaryo. Saan nga diya simbahan ko? Saan nga diya relihiyon ko? Saan nga diya adal, winuan yaman di tanga kinabak na? Ludikat ni Kristo. Isa nga itikarit ko kada kayo, kan awis ko kada kayo nga bisita tata. In your own prayer,
Can you come to the Lord and pray to Him right now? At sabihin mo, Lord, here am I know that I am a sinner. But please forgive me. And I thank you so much, Lord, for you have provided the forgiveness and remission of my sin through the Lord Jesus Christ, who paid it all in the cross of Calvary. Kapuna reka, ito'y ko dahito yung abiyat ko kinyan. Aklunot ni Kristo akas manubutin may salakan. Can you say that in your prayer? I cannot pray for you. You need to pray by yourself. I'm giving you chances to pray. Di kapuna apay nga naawis kayo dito. Simple lang. For you to come to know the Lord Jesus Christ. That is nothing more, nothing else. And may His miracles, may the blessings of God through the Lord Jesus Christ works in your life. Kada tayong aming bruti na ito na simbahan kung sympathize. If you know that you have committed something that belongs to the Lord, it could be your strength. You are using it for yourself, but not for the Lord. It could be your time. Ayaw mong mag-undertime sa trabaho, ayaw mong mag-undertime sa eskwela, pero nag-undertime ka sa pagsisilbi sa Diyos. It could be your talent. It could be our treasures. This is the time to come to the Lord at sabihin natin sa Kanya, Hear my Lord, forgive me. I do not want Achan. What happened to him will happen to me and my family. Please, Lord God, forgive me and restore me. Can you say that in your prayer? Apo Diyos kabalay dayo, at dito'y kami katawan sa bali, Apo Diyos nga kami kitawad mo. Nudi katamin nga dito'y. At dati kasiguraduhan kinyada, na nagbabawi kami, ibasol mi, kat inaklon mi ni Kristo, akas manubod kin manisalakan. Kanda nang ro na, Apo Diyos, dagito'y da nga rigrigat, dagito'y da nga saksakit, dagito'y da nga hanga malmalpas ka problema kada kami, Apo Diyos. Pangasin man, kamasulbar na ito. Nung may salang, itigapuna nga makita niyo. Gapo ako Diyos, ikawitos na siya. Pakawanin na kami ako Diyos. And here we are today. Pray as one big family. Nagibasol na ikan. Na isakripisyo, iti 36 na tao. Naabak iti gubat. Iti intiro nga umili. Gaputi may maysa. Na kinaagong. Iti maysa na tao. Ang kumang mapasamak, iti na ito'y masimbahan. Pangasim ako Diyos. Tunggal maysa kada kami. Agbayin kami isang wanan. Maamiris kita dito'y na. Lumawad kami pangako. Lord God, may join us today. May your blessings flow in our life. Makita na ito iti pamilya mo. Kada ito'y damang nakin. Kada ito'y damang kapulitan. Pangasim ako Diyos. Nagbiyo kong kasyam na kami. Dito itidawag yung kararang tinagan ni Kristo manbut may sila kami. The people say, Amen and Amen. So thank you so much. We'll be having our lunch and after this, hindi muna kayo mag-meeting by department. Mamaya na lang yung meeting ninyo after nung lunch natin. Okay? So, I'm inviting you all na if you could join us sa ating lunch, yung mga bisita natin, i-atin na lang mamaya kung pwede. Amen? Okay, so, dati bisita ni Dayuman, Tagalog na. Tagalog lang.